Okay mga Lods, welcome back to another content. Oh my gulay. Ipagpatuloy po natin tong storya natin dito sa Pokemon Scalping Edition. Now, siguro bigyan natin to ng objective take ha. Hindi naman kasi lahat ng utaw o ng tao na magbebenta ng Pokemon is scalper na agad. Meron talaga mga negosyante talaga. Mamaya pagdi-discuss natin yan isa-isa. And ang akin lang doon sa mga papasok na na mga magnenegosyo nito, make sure na at least man lang may alam kayo doon sa starter Pokemon, di ba? Charizard, Pikachu, si Charmander, Squirtle, tsaka si Bulbasaur, tsaka si Pikachu. Pagka Pokemon Red sa Game Boy, kay Charmander. Pag Pokemon Green, Bulbasaur. Plant type or grass type yung tawag sa kanya doon. Si Squirtle, water type, di ba? Pag yellow naman, yung starting Pokemon mo, si Pikachu. Kasi bago ka lumabas ng Pallet Town, haharangin ka kagad ni Pikachu, di ba? So, these are all the basics ng Pokemon. I've been playing, watching, and then collecting. Nung araw kasi may trading cards, nausuhan din ako ng trading cards. Kaso nasabayan siya ng PlayStation. So, parang nag-Mortal Kombat Final Fantasy na ako nun. So, hindi ako masyadong naengganyo. So, ngayon naman, pagbalik ni Poke James, ni-report yung kanyang page, tapos hanapan siya ng butas, ayan na nga. Ni-report, ayan na. We removed the page you reported. Ayan. We let Pokemon James has been removed. But not who he reported. Kung sino man tong well, hindi ko alam kung bakit nawala si Poke James. Ganun talaga. Kasi ngayon, tinatawag siya na tinatawag siya ng scalper ng mga tao. So ano po ba yung scalper? Ang scalper kasi bibili ka ng isang item tapos ibebenta mo ng mas mahal. Well, ganun naman talaga sa negosyo, 'di ba? Bibili ka ng item in bulk tapos bibenta mo ng piecemeal or ng paisa-isa ng mas mura. Okay lang 'yon. Kaso nga lang talaga pagka hindi naman kunyari wala namang hino-hoard mo lang para magkaroon ng demand nasa iyo yung demand, 'di ba? Ay yung supply. Kasi mataas yung demand. Siguro doon pumapasok yung unethicalness nito. Pero I think si Poke James ngayon hindi na yata siya involved sa Pokemon eh. I'm not sure kasi tinignan ko yung page ni James, wala na siyang masyadong pinopost about sa Pokemon. I don't know kung sa TikTok shop niya meron, but ayan o. Okay, Willet has been removed. Ayun lang. GG, di ba? So, welcome back. So, nawala na si Poke James. May pumalit naman. Kung kilala nyo to, si Dane Grospe. Si Dane Grospe kasi, negosyante naman talaga to, in fairness sa kanya. And nung nakita niyang may hype sa Pokemon, nagbenta siya. Kasi, parang nasa hype market naman talaga siya eh. Bukod sa, di ba, bukod sa mga sapatos na binibenta niya, nagbebenta din siya ng iba't ibang bagay na naka-hype. Shoutouts sa aftermarket yung nagbigay sa akin ng sapatos noon. Ganun lang din dito ganun lang din to sa kanya kasi nga nagbibigay din siya ng may mga package din sila na ganito, 'di ba? Ayan. Basahin natin yung mga comments. Naisip ko na rin magbenta, bawal ba? Ayan, tingnan natin. Hindi naman bawal, pero bumabaho. Sabi ni Reeds Ill, hindi naman bawal, pero bumabaho kapag sumasali ka kahit anong negosyo ang trying hard mo. Well, gano'n naman talaga. Huli ka na sa Pokemon, wala ka nakikitain, onti na lang collector na bumibili. Hindi tumagal mga katulad mong ganid doon. Dami ng sumubok na pahiya at umalis. Ito lang kasi yung pansin ko sa Pokeworld mga Lods. Pansin ko talaga, parang napaka-niche lang ng market ng Pokemon collectors dito sa Pilipinas. Unlike sa Amerika na mas malawak. Siguro dahil mas maraming tao doon at saka sila talaga yung mas kinikater nitong mga ganitong klaseng hobbies, di ba? Ganun talaga eh. Hindi ba, sabi ni Kabaruka Ryota, hindi bawal pero niloloko mo sarili mo. Kahapon collection purpose daw. Wala ka pang specific na hinahanap card
or sabihin natin, tingnan nga natin yung kasi ano lang to kapapost lang nito ng isang araw well, ganun talaga. Gusto niya lang, gusto niyang, end of the day, gotta catch 'em all. Parang ito, ayan, binuksan ko na yung collection ng anak ko. Ayan, binuksan niya na nga. Yan. Pero that doesn't mean, nababash siya dito bonjing ang puta. Sobra ka naman. Wala naman masama kung collect, sell, or open packs. Minsan, nagmumukhang genuine kapag hindi na kailangan masyadong i-justify. Oo nga, dapat gano'n na lang. Ito, kawawa naman si Poki James, totoo lang. Kasi syempre, mahirap mawalan ng page, sayang yung naipundar mo. 'Di ba? So, wala naman pala siyang sinabi. Basta tuloy natin yung mga sinasabi niya. Scalper Dane is on the mood. Ganid kung ganid. Anong sagot ni Dane dito? Kapwa reseller na binibili yan. Fact straight, bro. May kasi siya, may hype kasi siya Ibig sabihin may demand. Kapag kaganyan, kailangan mo ng supply. So si Dane, since may pamuhunan naman siya, bumili siya sa Japan pa yata. I cannot blame din kasi yung mga taong gustong kumita rito. Real talk lang talaga. Kasi hindi naman siya illegal per se na mag-hoard ka, na bumili ka, unless yung nagbebenta says otherwise. Pero after watching a lot of videos sa Western America, sa Western countries pala, nakita ko talaga that they frown upon sa community nila yung mga ganitong klaseng galawan na bibili ka ng sobrang dami, di ba? So, I think yung mga papasok dito has to be aware na ganito yung tatamaan yung brand nila, lalong-lalo na si Dane kasi. Si Dane kasi, I believe, hindi naman siya nababash ng ganito ng ako, pwede pa. Yung nababash ng arawan, di ba? Siyempre, may political vlogging tayo, matik yun. Talagang mababash ka sa kahit anong bagay na gagawin mo rito. Pero siya kasi, napaka-rare na mabash siya. Kasi nga, ang brand niya talaga is sapatos. Doon siya unang nakilala So, yung pivot na ganito may pros and cons yan. Yung pros niyan, may hype yan. Sige, pasok ka. Pero yung cons niyan, yun nga. Try niyong panoorin i-google nyo lang or i-YouTube nyo yung Pokemon Scalpers. Talagang inaanuhan sila. Nagagalit sa kanila. Hindi ko naman sinasabing scalper per se si Dana. Pero yung dating kasi sa community, kapag nag-hoard ka, yun nga, or bumibili ka ng bulto, ganun yung tawag sa'yo. Ganun talaga siya Kumbaga, merong definition yan sa yung scalping sa labas ng community ng Pokemon. Pero kasi sa kanila, vilified ka kaagad. Ganon siya Napaka-consistent niya. Sa Japan, ganon din. Sa US, ganon din. Dito sa Pilipinas, ganon din yung kultura, di ba? Kasi nga, of course, kung collector ka kasi, mas gusto mo makuha mo ng mas mababa. Kasi hindi mo naman, kung tunay na collector ka kasi, ang gagawin mo lang dyan, titignan mo. Parang price possession mo yan. Hindi mo naman yan ibebenta kahit anong mangyari. Hindi siya asset, hindi siya liability. It's a memorabilia of something that you are fond of sa buhay mo. That's why you buy and you collect. You don't intend to sell. Pero yung ibang tao, they intend to sell. Tapos kapag yung iba, nagkikip sila, hino-hold nila hanggang sa tumas yung value, kaya bebenta nila. So, hindi collection yung gusto nila, profit, 'di ba? Yun yung mga gusto ng kagaya ni Dane. Now, again, I don't blame him kahit si Poke James to some extent, di ko siya bine-blame, but still sana maisip nila yung consequence ng actions nila. I mean, if ready naman sila sa consequence, goods, go lang. Pustahan tayo, si Pikachu lang kilala yan. Sabi ni Vino Bryant. For collection yan, hindi pang benta, kasi nga nag-declare siya kahapon for collection. Bro, that's how making a profit. Now you know. Ito. Magbasa tayo ng last 2 comments and then we'll give our opinion. Bakit ganun, boss? Lahat ng pasukan mo, pagpasok mo, biglang bumabagsak yung market. Merong mga ganyan siguro last na yan. Meron kasing ganyan na kasabihan. I'm not sure what the exact quote is, pero sa Tagalog, kapag yung shoe cleaner is already talking about a specific stock, get out of the market. Ibig sabihin kasi,
lahat na alam yon, lahat na bibili doon. Ibig sabihin, mag-hold na lahat, tapos yung value nun, hindi, babagsak na. So, I guess ganun yung nangyayari kay Dane kasi last to act siya sa mga ganito. Kasi, usually kasi, ang mga nagpa-profit lang sa mga ganitong bagay is yung mga first movers na tinatawag. Unless there is a extreme demand for Pokemon collections, pwede. Kasi, look, pag tinignan mo kasi yung trend nito sa Jollibee, sa McDo, di ba they're going into the trend. So, if you're going to follow meron siyang mainstream attention na tinatawag. Much like what happened to Axie, kung naalala niyo Axie Infinity na yon. Much like what happened to Axie, nagkaroon siya ng mainstream spotlight. Pero yung market itself is not sustainable. So what happened was, yung mga whales nag-hold sila ng tokens hanggang sa tumaas and then they dumped it at tapos bumaba yung value. It's the pattern is very similar to this, and hindi lang yun exclusive sa Axie, any stocks ganun din yung mangyayari diyan. Halimbawa yung ano ba magandang example? Yung Beanie Babies nung araw, kung naalala niyo yun, yung housing market, there's so many, everything is could be that has a market. It will experience yung bubble period nila, yung honeymoon period nito. Ito yung nangyayari sa Pokemon ngayon. So, si Dane, nakita yung market na yun, pinasok niya, negosyante, wala tayong magagawa doon. And si Poke James din. Ang akin lang sana doon sa mga papasok, please just be real doon sa intention nyo. Ako papasok ako para sa profit. Kung gusto nyo bumili, eto. At bebenta ko ng SRP na eto lang yung kita ko. Kasi yung iba kasi, i-hold nila talaga hanggang sa sumot yung price. Wag naman sana. Anyway, yun lang po yung sa akin for today, kaya mga lods. Balik tayo sa Epstein Files mamaya.